Kauna-unahang Q fever disease sa bansa kinumpirma ng Bureau of Animal Industry. Ayon sa kagawaran, nagmula ang kaso sa mga inangkat na kambing sa Estados Unidos. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, kinumpirma ng Bureau of Animal Industry ang unang kaso ng Q fever disease dito sa Pilipinas. Ito'y matapos magpositibo sa Q fever disease ang 19 na sample ng mga kambing na inangkat ng gobyerno at pribadong sektor mula sa Estados Unidos. Ang Q fever disease ay sakit na tumatama sa kambing, tupa at baka. Zoonotic ito, Angelique, kaya ang ibig sabihin ay nakakahawa ito sa tao at maaring magdulot ng flu-like symptoms o trangkaso. Zoonotic po, yung bacteria niya natra-transmit doon sa tao, and then pag nakuha siya ng tao, talagang parang magre-replicate din siya doon. Natra-transfer po siya via ticks and sa mga urine and feces po and birthing fluids po ng mga alaga natin na kambing. Ayon sa BAI, Enero nang magpasok ng 74 na breeder o pinaparaming kambing sa Pilipinas. Dinala ito sa quarantine facility sa Pampanga. Nakitaan ng sintomas ng Q fever disease pero naibiyahe pang mga hayop sa breeding farm ng gobyerno sa Santa Cruz, Marinduque. June 20 nang lumabas ang final confirmatory test. Nagsagawa na ng depopulation ng BAI at ibinaon sa lupa ang lahat ng inangkat na kambing, pati na rin yung mga hayop na na-expose rito. Patuloy ang surveillance at monitoring na ginagawa ng BAI, hindi lamang sa mga lugar na pinagdaanan ng mga infected na kambing, kundi pati sa mga taong humawak nitong mga hayop. Wala pang naitatalang human case ng Q fever disease dito sa ating bansa. Samantala, Angelique, bumuo na ng Special Fact-Finding Committee si Agriculture Secretary Kiko Q. Laurel Jr. para imbestigahan ang posibleng paglabag at irregularidad sa ilang opisyal at empleyado ng Bureau of Animal Industry kaugnay ng pagpasok ng naturang sakit. Pangungunahan ang komite ni Asik Paz Benavides II ng Policy and Regulations. Asik Itos Caragang OIC Inspectorate and Enforcement ng ahensya at Attorney Willie Angsina tumatayong direktor ng DA Legal Services. Tiniyak naman ng BAI, Angelique, na ligtas kainin ang mga kambing dito dahil agad naman na napigilan ang pagkalat ng sakit. Narito ang kanilang pahayag. Safe pa rin po, basta make sure po natin lagi na yung mga kinakain natin is naluto ho natin mabuti. And yung mga milk, especially ngayon, nauso yung milk ng goat, kailangan more on pasteurized. Angelique, nagkakahalaga ng 10 milyong piso yung lahat ng inangkat na kambing na para sana sa breeding o pagpaparami ng kambing na ipamamahaging ayuda para sa ating mga Filipino farmers. Angelique? Yes, Clay, may ginawa na bang hakbang sa mga tauhan ng BAI na posibleng involved dito? Yes, Angelique, ayon sa Department of Agriculture, nag-issue na ng preventive suspension si Secretary Kiko Q. Laurel Jr. laban doon sa mga tao na posibleng sangkot dito sa nasabing issue at patuloy yung investigasyon na ginagawa ng ahensya. Angelique? Okay, ano nga ba ang protocol, Clay, sa importasyon? Paano nangyayari na nadala ito sa Marinduque? Yes, Angelique, yung protocol kasi dapat yung mga aangkatin na hayop ay dun pa lamang sa country of origin. Dapat yan ay walang sakit at dapat makapagpresenta ng mga papeles na sinasabing safe itong dalhin sa pagdadalahan na bansa. Pagkatapos nun madala rito ay dapat may 30 days na quarantine. Kapag nakitaan niya ng sintomas, dapat immediately yan ay tinitest at bahagi ng investigasyon ng Department of Agriculture kung paano na may sintomas na pala doon sa quarantine facility sa Pampanga ay nadala pa sa Marinduque. Lahat ng yan ay bahagi doon sa i-confirm at investigation ng Department of Agriculture. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.